Dapat ba nagsisave ka pa rin kahit nagbabayad ka ng utang? Yan ang i-discuss natin sa video na to. Hello everyone and welcome to today's video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay to answer the question, should you save money if you have debts? Madalas kasing natatanong sa akin na kung nagbabayad ako ng utang sa credit card or meron akong loan na binabayaran, dapat ba nagsisave pa rin ako? Kasi kung ano man yung naiipon ko for the month, hindi ba mas maganda na ibayad ko lahat yon dun sa utang ko para mas mabilis siyang maubos or mas mabilis kong mabayaran lahat kesa nagtatabi pa ako ng pera para sa savings ko. And yes, it would be good to pay your debts as fast as you can, but personally, in my opinion, I think it's better to also save even if you're paying for debts. And yan ang i-discuss natin for today. What you're about to see on the screen is a simulation nung cash flow kung paano ba nababawasan yung utang natin habang nagbabayad tayo every month. And hopefully, itong ibibigay natin na illustration will give you better appreciation on ano ba yung differences nung pagbabayad ng utang lang versus pagbabayad ng utang and nagsisave ka on the side. So for our example, the assumption is that you have 20,000 pesos of debt. Ngayon, magbabayad ka for the month and then, syempre, mababawasan yung balance at the end of the month. Yung assumption natin, yung credit card debt na binabayaran natin, nag-a-accrue siya ng 3% interest per month. Hindi yan per year, per month. So, if the interest of your original balance of 20,000 pesos accrues 3% interest, then by next month, madadagdagan ng 600 pesos yung utang mo. So by the second month, 20,600 pesos na ang balance na ma-receive mo sa credit card bill mo. The first thing that you need to understand here is kung magkano man yung babayaran mo, dapat mas malaki dun sa monthly interest na nag-a-accrue dun sa debt mo. So, since this is 600 pesos, dapat ang binabayaran mo sa credit card every month more than 600 pesos. Kasi kung hindi, palaki lang ng palaki ang utang mo. May mga minimum amount payment na sinasuggest yung credit card. Usually, it's just enough for you to pay yung interest and a few charges. And unfortunately, you will not be able to pay off all your debts kung yung minimum amount na required lang ang binabayaran mo. I suggest paying as much as you can above the accrued interest rate of your balance every month. So let's say that you decided to pay 2,000 pesos per month towards debt payment. So ilalagay natin siya dito. Yan, mag-auto-compute yung ating Excel table. So from 20,000, nagbayad ka ng 2,000, ang matitira ay 18,000. Yung 18,000 ang magkakaroon ng interest, which is 3% or 540 pesos. So yung 540, dadagdag siya doon sa 18,000. So at the beginning of next month, 18,540 na ang utang mo. Magbabayad ka ulit ng 2,000, magiging 16,540. May 3% interest ulit yan at dadagdag ulit yan next month. Yung si savings natin, zero. Kasi our first illustration is what if talagang lahat nung natitipid mo or naiipon mo per month, which is 2,000 pesos, binabayad mo towards paying your credit card debt. So tuloy-tuloy lang to. Hinide ko lang yung ibang rows. I will now show it to you. Unhide. Tuloy-tuloy lang yung pagbaba ng utang mo as you pay 2,000 pesos every month. And then on the 11th month, 1,200 plus na lang yung iyong utang. May interest pa rin yan, 37 pesos. So by the start of the 12th month, 1,300 pesos yung kailangan mo bayaran. Kayang-kaya mo na siyang bayaran lahat. Diba? So let's just say you will pay the whole amount kasi bayad ka nga ng 2,000 a month. So, kayang-kaya mo na bayaran ng buo and pay off all your debts.
So sa pagbabayad mo ng 1,300 on the 12th month, magkakaroon ka ng 699.38 pesos na savings, which is your starter fund, your starter emergency fund. And I think wag mo na tong gagastusin, itago mo na siya. At least meron ka ng 600 plus na pwedeng magamit in case na magkaroon ng biglaang gastos moving forward. By doing this, you have actually paid around 3,300 pesos in total on interest. Yan yung extra na nagastos mo dahil nagbabayad ka ng interest dahil dun sa original mo na 20,000 pesos na utang. Now, let's proceed dun sa option na what if magbabayad ka ng utang pero nagsisave ka rin on the side. So, we have the same scenario but this time, instead of paying 2,000 pesos, ang ibabayad lang natin ay 1,500 pesos. Nasaan yung 500? Idadagdag natin siya dito sa savings. Meaning, dun sa 2,000 pesos na natipid natin per month, yung 1,500, ipambabayad natin doon sa credit card. Yung 500, itatabi natin as savings. So, at the end of the first month, ang magiging balance mo ay 18,500. That will accrue 3% interest, 555. Pero meron kang savings. Mas mataas yung interest na makukuha mo compared dun sa previous example natin. At the end of the first month, 540 yung na-accrue mo na interest. But in this option, 555, mas mataas na kasi mas maliit lang yung binayad mo. Pero meron ka namang 500 pesos na savings. So this will continue and yung savings natin, palaki siya ng palaki kasi nadadagdagan siya ng 500 every month. So if we do this, gaano katagal bago mo mababayaran lahat ng utang mo? So if we simulate the cash flow and I unhide the rows, it will take you 13 months to pay off all your debts. Do sa previous example, 12 months lang. So mapapasobra ka ng isang buwan. What will happen here? So the payment will be as usual. However, pagdating mo ng 12 month, ang magiging balance mo na lang 6,396.63. At this point, meron ka ng 6,000 pesos na savings. And I think it would be a good idea to use yung savings na na-receive mo to pay off all your debts. Remember na meron kang 2,000 pesos per month na naiipon. So yung 2,000 plus yung 6,000 na naipon mo, that's in total 8,000 pesos. So you use all your money to pay off all your debts. Ubus na siya lahat by the end of the 13th month. At may matitira sa yung 1,411.47. Saan galing yung 1,400 na yan? Galing yan doon sa 6,000 plus yung 2,000 na usual na naiipon mo at the end of the month. So that's 8,000. Yung 8,000, binayad mo doon sa lahat ng utang mo na 6,500. Yan yung sukle. 1,411.47. So, dun sa second example natin kung saan nagbabayad ka ng utang but also at the same time nagsisave ka, nagbayad ka ng 4,588 plus na interest. And if you compare it dun sa previous example natin, mas mataas kaysa dun sa purely binabayad mo lahat ng pera mo dun sa utang mo. Bakit naging mas maganda na nagsisave ka habang nagbabayad ng utang? Makikita naman natin dito na mas mataas yung babayaran mong total interest. Para sa akin, may advantage kasi as you are paying your debts, nagkakaroon ka ng savings. So, hindi ka masyadong kakabahan kung magkaroon ka bigla ng emergency expense. Pag may karoon ka kailangang bayaran bigla or may gastos na unexpected. Kasi meron ka ng ipon. Unlike dun sa first example, kapag nagkaroon ka ng emergency, wala kang ipon, anong mangyayari? Uutang ka ulit. But we will discuss the other benefits later. Before we proceed, I want to show you
a better strategy when you are paying off your debts, which is basically, yes, you should save while you are still paying for debts, but also find a way to earn extra income using your savings. So ito yung ating illustration for the best strategy in my opinion. So again, you have 20,000 pesos in debts. Your balance is accruing 3% interest per month. However, yung savings mo, para sa akin, what if gawin natin tong puhunan for sideline business, rumakit tayo, at least meron tayong kapital. And hopefully, yung gagawin nating sideline business or hustle, it will earn us 10% of our capital. So your credit card is accruing 3% interest per month. So dapat ang goal natin is to earn more than 3% per month by using the savings that we have. And for this example, ang strategy natin is kailangan mag-grow by 10% yung savings natin every month. Let's now proceed to filling out our worksheet. So yung 20,000 pesos na utang natin, babayaran natin 1,500 pesos. And then, doon sa savings, madadagdagan siya ng 500 pesos. Notice that yung 500 pesos, mag-grow siya to 550 pesos. Paano yan? Sa tingin ko, maraming mga pwedeng gawin na racket or sideline business. Pwede kang magbenta ng damit, ng sabon, multivitamins. Gamitin mo yung 500 pesos as capital to buy and sell something. Ang minimum goal lang naman natin dun sa example natin ay to earn 50 pesos out of the 500 pesos na capital natin. I think kaya-kaya nyo lang mag-isip ng diskarte kung paano nyo palalaguin to 550 pesos yung original mo na 500 pesos. Basta wag nyo lang siyang itataya sa mga online gambling. Wag nyo pansusugal. Siyempre, very, very risky yon. Mag-buy and sell na lang kayo ng anything. Sell food. Magluto kayo ng ulam or ng merienda, tapos ibenta nyo sa mga kapitbahay at kaibigan mo. I think mas productive yon at mas mababa yung risk na malugi. Yung 500, after mo mapalago ng 550 pesos, next month, madadagdagan ulit yan ng 500 kasi magbabayad ka ulit ng 1,500. Tapos, meron kang 550 na galing dun sa previous month plus yung 500 pesos for this month. So, 1,050 na yung puhunan mo. And whatever you did last month, pwede mo lang siyang ulitin. And hopefully, mapalago mo ulit yung pera mo by 10%. So, tuloy-tuloy lang yung pagbabayad at pag-racket or pag-sideline business natin. Ang question ngayon is, gaano katagal bago mo babayaran lahat ng utang mo? So makikita nyo na 11 months lang yung kailangan mo para mabayaran mo lahat ng utang mo. Mas mabilis. Bakit ganon? Kasi yung savings na ginagamit mong capital to earn extra income, makakatulong yon in paying off your debts early. So yung progress ng ating balance will be the same as our previous example dun sa paying debts and saving at the same time. Yan, pareho. However, pagdating sa 10th month, yung savings natin, it would have grown to 7,900 pesos already. As compared to, dun sa previous example, 5,000 pa lang yung savings natin. So, important na yung in-earn natin dun sa racket natin. Hindi rin natin ginagastos. Ginagamit natin siyang capital for next month. So that by the 10th month, 7,900 na siya. So pagpasok ng 11th month, yung 7,900 plus yung usual na 2,000 pesos na nasisave mo every month, it will be enough to pay off all your debts already, which is 9,166. Doon sa 9,166, minus yung pera mo na savings na 7,900 plus yung 2,000 na usual na naiipon mo, may matitira sa yung savings na 802 pesos.
ang total na interest na nabayaran mo ay 4,166.63, which is still much higher than the 3,300 na binayaran mo sa interest rate if you were paying 2,000 pesos per month. However, remember that dito sa 4,166 na binayaran mo, nag-earn ka naman ng 3,765 in the form of income dun sa sideline business mo. So, ano ba ang mas gusto mo? Very passive lang na strategy na just paying off the debts, pero kinakabahan ka on the side na pag nagkaroon ka bigla ng emergency, wala kang extra money? Or option 2, you're just paying off your debt and then just growing your savings. Dito, hindi ka na masyadong mag-worry na if may emergency, wala kang pagkukunan ng pera kasi meron kang savings. Or, for me, the best option na nagbabayad ka ng utang every month, pero busy ka rin na rumaraket. Pinapalago mo yung savings mo para mas mabilis mo matapos bayaran yung lahat ng utang mo. So, option number 3, medyo pagod ka dyan, pero mas mabilis mong mababayaran yung utang mo. If you look at the summary, dun sa paying your debts only, ang total na binayad mo is around 23,300 or the total interest paid is 3,300. After mo bayaran, meron ka 699.38 na savings. Dun sa paying off debts and then saving at the same time, 4,500 lahat ng binayaran mong interest. Ang savings mo, meron kang 1,400 plus after paying off all your debts. Dun sa debt plus earn, 4,166 lahat ng binayaran mong interest. Pero, meron kang 802 pesos na savings at the end of it. At nagkaroon ka ng 3,765 na earnings na para sa akin, kung isasubtract natin yung na-earn natin dun sa binayaran nating interest, lumalabas na parang 401 pesos lang yung binayaran mong interest dun sa utang mo kasi yung the rest of the interest payments came from the earnings that you got from your side hustle. Pero syempre, pinaghirapan mo yon, nagtrabaho para doon. So, technically, hindi siya quote-unquote libre. But, para sa akin, napakaganda nitong strategy na to dahil unang-una, natuto ka mag-ipon. Pangalawa, nakadiscover ka ng profitable na side hustle or racket na, of course, pwede mong ituloy-tuloy, pwede mong ipagpatuloy na gawin kahit na hindi mo na siya kailangan dahil nabayaran mo na lahat ng utang mo. In fact, parang nga mas maganda na ituloy mo siya para magkaroon ka ng extra source of income at in the future, hindi mo na kailangan mabaon sa utang. Hindi mo na kailangan mag-loan kapag may emergency ka. Going back to our question, should you save money if you have debts? My answer is yes. And the reasons are these 3. The benefits of saving despite debts. Number 1, it helps you learn the habit of saving so you won't go into debt again. Kung marunong ka mag-ipon, bababa yung risk mo na mabaon sa utang kasi marunong ka na mag-save. So, by starting to learn the habit as early as possible, even while you are still paying for debts, the habit will continue. Hopefully, by the time that you are able to pay off all your debts, you have established the habit of saving already and you will continue to build your emergency fund. The second benefit is that you'll have money in cases of emergency, thus helping you avoid getting more into debt. Okay? So yun nga, pag bigla nagkaroon ng emergency in the middle of the process or during the time na nagbabayad ka ng utang, hindi mo na kailangan umutang pa ulit kasi meron kang naipon. This is now really for your peace of mind. Yes, mas mataas yung interest na babayaran mo, pero I think yun na yung fee para sa peace of mind na may experience mo. Lastly, the third benefit is that your debt is being eliminated and you see your savings growing.
That's 2 positive affirmations that rewards you psychologically and motivates you to continue. Totoo naman na nakikita mo yung bill mo sa credit card na unti-unti bumababa. So nakakatuwa yun, nakaka-motivate na mag-continue doon sa ginagawa mong strategy. But also at the same time, nakikita mo yung savings account mo, unti-unti umaakyat yung balance. So that's also another motivation. And dahil dalawa siyang source of positive affirmation, you will feel good about the strategy. You will feel that things are working out for you. And hopefully, enough yung inspiration na yon para dalhin ka hanggang dulo until you are able to pay off all your debts. So, yung konting amount na babayaran mong extra because you're not paying your debts in full dahil you're saving a portion of it for your savings, I think worth it yon because you will have the motivation to continue until the end. You'll have some extra money in case there's an emergency. And also, you are learning the habit of saving while you are paying off your debts. And that ends our discussion about this topic, if you should save money if you have debts. And I hope ay marami kayong natutunan. Please remember to subscribe to our YouTube channel, youtube.com/readytoberichyt, and follow our Facebook page, facebook.com/readytoberich. Hanggang sa susunod nating video, and kita-kita tayo sa susunod nating live stream. Right? So thank you for watching. Bye-bye!